Nagsasagawa na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan ng Tuguegarao at Enrile, Cagayan dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Nika. Pinaghahandaan naman ng dalawang lugar ang banta ng bagyong Ophel. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah. Dayan, walang ulan at mataas na ang sikat ng araw. Yan ang naging sitwasyon sa buong araw ng Miyerkules dito sa buong probinsya ng Cagayan. Kasabay ng bahagyang pagbaba ng tubig sa Cagayan River, unti-unting bumababa na rin ang baha sa mga binahang bayan dito sa Cagayan. Sa ngayon, nasa 10.5 meters na lamang ito. Below critical level na, pero nananatili pa rin to sa warning level. Sa Tuguegarao City, bumaba na ang baha sa Barangay Centro Jess, pero halos hindi pa rin makita ang mga bahay, ang mga bubong ng mga bahay. Sa Enrile, Cagayan naman, hindi pa rin madaanan ang kalsada mula sa Sitio San Juan papunta sa Barangay Lana. Maging magkabilang panig ng mga palayan ay mistulang dagat pa rin. Ang mga alagang hayop ng mga residente, iniwan muna pansamantala sa mataas na bahagi ng lungsod para masiguradong hindi ito malulubog sa baha. Nagsasagawa na rin ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao at Enrile, Cagayan. Pero ayaw pa rin umalis ng mga residente sa kanilang mga bahay, lalo na yung mga second floor. Takot daw kasi silang manakawan. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha, nakabantay na sa probinsya ng Cagayan o nakabanta na sa probinsya ng Cagayan ang pagdating ng bagyong Ophel. Lalo't posibleng ang probinsya rin ito ang maging sentro ng bagyo. Isinailalim na sa signal number 2 ang buong probinsya ng Cagayan. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa rehiyon ay nagbibigay tulong na sa mga residente, lalo na sa mga bayang walang kuryente at linya ng komunikasyon, gamit ang pinakabago nilang mobile command center. Samantala, sinisiguro rin ang ahensya na handa sila sa paparating na bagyong Ophel, kahit pa ito ng ikalimang magkakasunod na bagyo na tatama sa Cagayan sa loob lamang ng halos isang buwan. At ito na nga po yung ginagamit natin na during disaster response para makaikot tayo, especially doon sa mga areas na nawala ng kuryente at walang signal. Tayo po ay handang-handa, gaya ng mga nagdaan na bagyo, no? Nakapag-respond naman tayo sa mga nangangailangan ng mga LGUs. Dayan, kasalukuyan pa rin nagpapakawala ang Magat Dam. Kaya ito ang dahilan kaya mababa o mabagal ang pagbaba ng tubig baha sa maraming barangay dito, partikular na sa Tuguegarao at Enrile, Cagayan. Samantala, ngayong araw lamang Dayan ay may natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa Cagayan River. Pero ayon sa investigasyon, ito ang lalaking nawawala pa noong October 25. Ito matapos siyang tumalon sa Cagayan River nang tinangkayang kunin ng isang inaanod na kahoy kasabay ng pagtaas ng nivel ng tubig noon pang bagyong Christine. Samantala, sa ngayon, patuloy pa rin pinaghahanap ang dalawang lalaking nawawala sa Amulong, Cagayan. At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik muna sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.